What's up mga kagulong? This is our first vlog for March, for the month of March. It's already March 7. At kung ma-upload ko to kinabukasan, it will be March 8. Celebration po and commemoration ng International Women's Day. So mabuhay ang mga kapatid nating kababaihan. At patuloy lang ang laban para sa equality and empowerment. Alam naman natin na patuloy na nakikipaglaban yung ating mga women, mga kapatid na kababaihan, para sa pagkakapantay-pantay. At napakaraming issues at mga advocacies o mga laban na hinaharap yung ating mga kababaihan, lalo na sa mga particular sa mga kababaihang mga kapatid nating riders na nag-i-struggle para sa empowerment and recognition na rin ng kanilang existence sa riding community, dahil alam naman natin na ang riding community ay mas nadodominate ng mga kalalakihan. But out of necessity, di ba? Kung dahil sa pangangailangan, yung ibang mga kapatid nating kagulong na kababaihan ay nagsimula na rin gumamit ng motorsiklo, hindi lang for leisure kundi out of necessity, pagpasok sa trabaho o paggamit ng motorsiklo sa kabuhayan. So mabuhay ang mga kababaihan nating mga kapatid sa kagulong ngayong International Women's Day o observance ng International Women's Month. Alright, so hindi yan ang ating topic ngayon, Ito, matagal ko nang gustong maging topic sa aking vlog, sa aking pagbabalik. Pagbabalik dahil huli tayong nag-vlog ay February 2, So parang nangyayari kada buwan na lang tayo nakakapag-vlog dahil sa sobrang dami po ng ating mga inaasikaso at adjustment na rin dito sa ating bagong setup, So pero abangan nyo po na sa mga susunod nating vlog, marami kayong makikitang mga kakaiba at improvement mula sa ating pagbablog o pagkikreate ng content. At isa sa mga dadalasan ko po na content ay itong ganitong klaseng kwentuhan natin kahit saan ako magpunta. Actually ngayon papunta lang ako ng Quezon City, pero naisipan ko mag-vlog dahil ito yung magandang pagkakataon na makakwentuhan kayo at matalakayan nung ang nilalaman ng aking isipan, pati na rin ang puso. Yun. Ma-express natin, at kahit pa paano sana may matutunan kayo sa mga ginagawa nating kwentuhan habang ako ay bumabiyahe. So habang ako naman ay nagkukwento, hindi naman ako ganun nakabilis at nananatili tayong nakafocus sa daan, dahil syempre importante pa rin yung safety natin. Alright, so ano ba ang ating topic ngayon, Ang nakita kong mahalagang topic ngayon dahil papalapit na yung halalang 2025 sa Mayo
nagsimula na ang kampanya sa national. So kasalukuyan ng nangangampanya ngayon yung mga kandidato nating mga senador sa party list. At sa party list, kasi national ang campaign ng party list, bagamat sila yung mga sectoral or representative ng mga marginalized. Umano. Umano dahil hindi lahat. May mga party list na bogus dyan na misrepresented ang mamamayan. Okay, so iba pang topic yun. Actually karoon naman tayo na ng topic tungkol dyan sa bogus party list, no? So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa usapin na yung mga riders ba dapat lumahok sa mga pampolitikang usapin o aktibidad, diba? Dahil kadalasan, no, kadalasan po ay maririnig natin sa mga clubs, sa mga iba't ibang samahan, yung salitang hanggat maaari ay wag nating papasukin ang usaping pampolitika. O, di ba? Aminin nyo, naririnig nyo yan sa mga leaders ninyo, di ba? Sa rider lang tayo, wag tayo sa politika kasi magulo yung politika na yan. Natin papasukin yung politika. O kaya nako, wag tayong sasali sa mga grupong active sa mga pampolitikang usapin o sa mga political group. Gagamitin lang kayo niyan, diba? Ganyan ang madalas nating naririnig, no? Si ganito pumasok sa politika, tatakbo, huwag na natin suportahan yan. Politika lang pala ang agenda, o, di ba? Ayun. So madalas natin naririnig yan, at ako ay honestly ay naiirita, no, sa mga ganyang mga expressions. Na kapag hiningi mo naman ang paliwanag, isa lang ang sinasabi, ayaw nila ng magulo, ayaw nila magpagamit, o asa ayaw namin sa politika kasi magulo. Ganun lagi ang Ngayon, sige, simulan natin yung talakayan natin dun sa isang passage o quote from one of the great philosophers, no? Greek philosophers, si Aristotle. Ano ba sabi ni Aristotle? Man by nature is a political animal. No? Ano ba ang ibig sabihin ni Aristotle dun sa kanyang passage na yon or quote? Sa kanyang sinabi na yun. No, kasi ang interpretation dyan, man by nature is a social being. Ibig sabihin, nabubuhay tayo sa isang komunidad, diba? Sabi nga, diba, no man is an island, diba? Sabihin, nag-i-exist tayo dito sa mundong ito na isang grupo, diba? Basic unit ng grupo, pamilya, di ba? Barangay, Pilipinas, barangay, di ba? Local government, national government, di ba? Mga mamamayan, di ba? Bilang mamamayan, bilang komunidad, tayo lang. Sa mga riders, mga kapatid, tayo ay nasa riding community, di ba? Sabihin community, social being tayo. At kapag tayo ay isang social being, ibig sabihin we tend to interact with each other. Diba? Nakikipagtalas-tasan tayo, nakikipag-usap, at hindi pwedeng
sa buong buhay natin ay hindi tayo magsasalita, hindi tayo magpapahayag ng ating nararamdaman sa kapwa, o hindi tayo makikipagkapwa, doon lang tayo sa loob ng bahay, o nagtatrabaho lang tayo tapos uuwi na sa bahay tapos tatahimik, manonood na lang ng TV. Pero the fact na nanonood ka ng television, nanonood ka ng YouTube, nanonood ka ng nagbabrowse ka sa Facebook o sa anumang platforms sa social media, nagpapakita yan ng iyong pagiging social being, di ba? So you listen and then you express, di ba? So the mere fact that you tend to listen and express, by nature we are a social being, and therefore we are by nature a political animal, di ba? So yun ang ibig sabihin ng politika. So the mere fact na meron kang view, meron kang pananaw sa Tagalog, at meron kang opinyon, may kaisipan kang gustong i-express para marinig ng iba at makumbinsi na iba na sumama at maniwala dun sa iyong views, opinions, and thoughts. Therefore, you are engaging yourself in politics, diba? So ganun po ka-basic ang ibig sabihin ng politika. Kahit sabihin mo bilang rider, sabihin mo na ayokong lumahok sa politika, ayokong makisali sa politika, ayokong mag-participate sa politika, pero rehistrado ka, bumoboto ka, diba? Pero concern ka sa pwedeng kahinatnan ng iyong kinabukasan, ng iyong pamilya. Kapag mababa ang sahod mo, ano ang gusto mong mangyari? Tumaas, di ba, ang sahod? Di ba? So, nag-i-engage ka sa politika kapag gano'n. Di ba? Kapag ka sinabi mo sa iyong kapwa na, baba ng sahod natin, kailangan to tumaas, di ba? Politika na yun, kapatid, di ba? Ganun ang politika. By basic definition, lahat tayo by nature ay lumalahok at nakikipagtalastasan at nakikipag-interact through politics. Sa anumang forma yan. Isa pang basic na example, total mahilig naman tayong aktibo tayo sa mga charity events, di ba? Sa mga bayanihan. May naniwagan ng isang charity ride for a cause o isang charity event para sa mga beneficiaries, di ba? At tayo ay tumugon. Linggo, March ganito, sama-sama tayo sa isang covered court. Mag-charity tayo para kay ganito. Mga kapatid, politika yun. By nature, that's politics. May nanawagan, may tumugon. That's politics. Kasi bilang isang social being, hindi mo naman ma-achieve yung goal mo na tulungan yung isang tao na nangangailangan nang ikaw lang mag-isa. So, anong ginawa mo? Nanawagan ka sa kapwa mo mga riders. Mag-charity event tayo. Mag-organize tayo ng isang charity event. At maraming tumugon. Diba? So, successful yung political engagement mo. Kasi naabot mo yung goal mo na matulungan yung isang taong gusto mong tulungan through a charity event, di ba? Through a ride for a cause event. That's how politics works. Okay. So, Sir Don, hindi naman yun ang ibig sabihin namin ng wag lalawak sa politika. Yun ang sasabihin, di ba? Ang ibig sabihin namin ng wag lalawak sa politika, wag tayong mag-take ng side. Maging neutral lang tayo sa mga nangyayaring kaguluhan, quote and quote kaguluhan. Kumbaga, nahimik na lang tayo, huwag na tayong sumali dyan.
Okay, so yan yung something na ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Dito lang tayo sa 7-Eleven at meron lang tayong bibilin, no? So, balikan ko kayo, okay? Yun ang topic natin, ha? Yung ibig sabihin ng wag lalawak sa politika ay yung wag makikialam sa eleksyon. Huwag tayo magte-take ng side, maging non-partisan tayo, okay? So, balikan ko kayo mamaya. See you around. Alright, we're back. So, saan na ba tayo? Ayun, yung sinasabi natin na Sir Don, hindi naman yun ang ibig naming sabihin ng politika. Kung politika yon, okay. Pero ibig sabihin namin ng politika yung lalahok tayo, magiging partisan tayo, papanig tayo sa mga kung sino-sino, o susuporta tayo sa isang kandidato. Yun yung politika na sinasabi namin. Okay, fine. Wala naman problema eh. Kung kayo ay magiging non-partisan. Pero gusto ko lang na sabihin sa inyo na hindi all the time magiging non-partisan tayo. No? Kasi ang taong sabihin na nating neutral, di ba? Hindi sa lahat ng pagkakataon neutral tayo. Di ba? Yung pagiging non-partisan ay pagiging neutral daw. Di ba? The fact that you chose to be neutral, that's still politics, di ba? The fact that you do not choose sides, that's politics. Pero anong implication? No? Lalo na dun sa mga bagay na hindi naman kailangan at hindi necessary maging neutral. Dahil meron kasing mga pagkakataon yung pagiging neutral at pagiging non-partisan ay in effect toleration nung exploitation at pagsasamantala o masamang gawain na nagaganap sa lipunan natin. Isang halimbawa, neutral ka ba kapag pinag-usapan natin ang kailangan mo ba maging neutral kapag pinag-usapan natin ang usapin ng krimen at droga? Di ba? Siyempre, mas bias ka doon sa mga satot na kailangan masugpo ang kriminalidad. Kailangan masugpo ang droga. Di ba? So, hindi naman natin pag-usapan dito yung kung sa papaanong paraan, no? Ibang usapin pa yon. Pero ang point, hindi naman tayo naging neutral doon, Di ba? Pag pinag-usapan natin ang riders' rights, halimbawa, yung karapatan natin bilang riders, tingin ko naman, naniniwalang lahat dito, no? Na dahil tayo ay tao, at tayo ay bahagi ng lipunan ito, may mga karapatan tayo, di ba? Tingin mo ba, neutral ka kapag pinag-usapan yung karapatan at kapakanan mo bilang riders? Hindi, di ba? Kasi nagte-take ka ng side sa point na naniniwala ka na meron tayong karapatan at dapat itong kilalanin, protektahan at, di ba, dapat tupdin, di ba? So, kung naniniwala ka na dapat mataas ang sahod ng manggagawa para makabuhay ng pamilya, then, in effect, hindi ka neutral kasi bias ka dun sa interest ng kapwa mo manggagawa. So, kalokohan, no? Sa mga ganong klaseng usapin, kalokohan,
na sasabihin mong neutral ka. Okay, lapitan pa natin sa usapin ng korupsyon at dinastiya. Payag ka ba na ang ating gobyerno ay pamumunuan ng mga pamilya-pamilya lang at wala nang pagkakataon yung iba na may potensyal na mamuno na mahalal at mahirang bilang mga pinuno, di ba? Tingin ko hindi, di ba? Payag ka ba na yung ating kaba ng bayan, yung ating buwis na binabayaran natin ay nakawin lang ng mga politiko? I don't think so. No? Sinara ko na po yung visor. Baka hopefully mas okay yung quality pagka nakasara yung visor, ano? So, yun. Tanong ko, papayag ka ba? Hindi, di ba? Maaring hindi, pero ang tanong, anong gagawin mo? Di ba? So, isa sa mga mas masasabi nating glaring at manifestation na tayo ay lumalahok sa politika, pagka bumoto ka at nagparehistro ka at bumoto. Diba? Dahil gusto mo, naniniwala ako na kaya ka nagparehistro at bumoto dahil gusto mong mabago yung kapalaran mo bilang mamamayan sa kamay ng mga matitinong leader. No? Kaso, nadidisillusion ka dahil lalo na yung mga taong medyo cynical na parang wala nang pag-asa magbago, ginagamit na lang yung kanilang kapangyarihang bumoto para kumita, makakuha ng pansamantalang ayuda. Di ba? Dahil botante, makakahingi ng pabor, di ba? Dun sa mga taong binoto. So patronage politics ang tawag doon. Diba? Yung baga gagamitin, yun ay para sa akin hindi prinsipyado at hindi tama na paglahok sa politika. Yung gagamitin mo yung karapatan mo sa pansamantalang ayuda at pakinabang. Ayun po, yun po yung punto natin, no? Na sa lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, politika yon. So sabihin mo nang partisan ka o neutral ka o yung grupo mo neutral, hindi papanig sa kahit kanino, mas gusto mo ng kapayapaan, di ba? Hindi kailanman ma-achieve yung ganun. Yung goal mo na maging mapayapa, kalokohan yun dahil hindi ma-achieve ng katahimikan at kawalang katarungan yung hinahanap mong kapayapaan kung hindi ka aktibo nalalahok sa mga pampolitikang usapin. Okay? Ako, dati meron akong pinost sa Facebook tungkol dyan pag-usaping politika. Naniniwala kasi ako na kung lalahok tayo sa politika, dapat prinsipyado yung ating paglahok. Sabihin, nakasentro dan saka kung ano yung ating advocacy at ano yung ating plataforma, ano yung mga reforma at pagbabago na gusto nating mangyari, at kung papaano natin masisiguro ng ating karapatan ay ginagalang, kinikilala, kumbaga pinoprotektahan. So nandun ako sa ganung punto at sa ating kapatiran, sa dalawang gulong, yan ay pinapractice natin. Yung paglahok sa politika, prinsipyadong paglahok kung tawag natin dyan. Kasi alam ko, naunawaan ko kung bakit yung iba medyo cynical at parang dalang-dala na, parang wala naman nangyayaring pagbabago. Hindi ko kayo masisisi kung ganyan ang inyong pagtingin dahil nga hinayaan kasi nating mangyari yan, no? Sipin nyo, di ba? EDSA 1, di ba? Nagkaroon ng pagbabago, di ba? Pagbabago na napalitan si Marcos ni Cory, di ba? Pero yung mga batayang usapin na dapat magtudulot ng totoong pagbabago ay hindi naman nagawa. Halimbawa, panahon ni Marcos,
andyan ang political dynasty pa rin. Diba? Andyan ang political dynasty. Diba? Pamilya pa rin, mula national hanggang lokal ang tumatakbo at namumuno. Pag-upo ni Cory, nagbago ba yun? Lalo na sa lokal, di ba? Sa Caloocan, mga asistyo. O ngayon, malapitan na, di ba? Yung malapitan o kamalapitan. Sa Valenzuela, mga Gatchalian. Sa Las Piñas, mga Aguilar at mga Bilyar ang nagagawan sa pwesto. Diba? Sa Pasig, kung hindi na halal na mayor si Vico Soto, ay namamayani yung dinastiya ng mga Eusebio. Yeah, for 28 years yata namayani. Yeah. So ang point ko, hindi kasi na-deliver yung pangakong pagbabago. Though may nagbago, nagkaroon tayong democratic space at very proud ako dyan dahil kung ganito tayo magsalita sa panahon ng martial law, baka mamaya napatay na tayo, nadukot na tayo, di ba? Pero ngayon may karapatan tayong magpahayag, may karapatan tayong magsalita ng ating mga nararamdaman, di ba? So ano yan, bunga yan ng pagbabago, wala nung EDSA 1. Pero napansin naman natin nung pag-upo ni Duterte ay medyo unti-unting binabawi ang karapatan na yan, di ba? My point is, lalahok tayo kung sigurado tayo na mayroon tayong, kung may kumpiyansa tayo na yung totoong pagbabago makakamit natin. Hindi tayo lalahok sa politika kung ang makukuha lang natin ay jersey, panggas, pampagkain. Huwag tayong maging ganong kababaw, mga kapatid, no? Kasi kung yun din lang ang hanap ninyo, wag na lang tayong lumahok sa politika. Diba? Kung mga panandaliang pakinabang lamang ang gusto nyo, huwag na tayong lumahok. Hindi yun prinsipyado kasi lahat ng politiko pwedeng ibigay yun. Diba? Ganun ba kababa ang value natin para lamang na para tayo ay mamili ng mga susunod nating pinuno? No wonder kung bakit nanalo si Robin Padilla bilang senador. Dahil ganun kababa ang standards natin. Diba? At nakakakaba dahil marami pang tumatakbo na hindi naman talaga karapat-dapat. Ngayon sa pagkasenador, nakakatakot na baka mahalal pa sila kung mananatili na yung kaisipan natin na ganyan. Sinasabi mo maging neutral tayo, huwag tayong lalawak sa politika, pero binoboto natin yung mga hindi karapat-dapat dahil nabigyan tayo ng pang-Jollibee, pang-gas, pang-jersey, inisponsoran yung ride natin, di ba? Kung ganun din lang, wag na. Kung pera-pera din lang, wag na. Tama na. So that brings me to the current advocacy ng kagulong ngayong election 2025. So, muli nating ipinopromote yung Riders Agenda. Ito yung puso ng paglahok ng kagulong sa politika. Di tayo tatakbo, pero tayong mga riders may sarili tayong plataforma. Diba? May sarili tayong plataforma para ma-ensure na yung ating karapatan, kapakanan at kaligtasan ay may sakatuparan. No? So ang paglahok natin sa politika ngayong election 2025 ay sa pamamagitan ng pagsusulong ng sarili nating plataforma. At kung sino mang mga politikong yayakap sa ating plataforma at siguradong isusulong ito at siya ay karapat-dapat na magsulong nito, susuportahan natin siya bilang ating riders champion. Nagawa natin yan noong 2022 nung tumakbo uli, no? Si Senator J.B. Ejercito at si Senator Risa Ontiveros. Naipanalo natin
yung dalawa, no? Yung ibang kandidato hindi ko na babanggitin, pero unfortunately di tayo nagtagumpay na manalo sila at may luklok. Marami tayo riders champion nun eh, pero dun tayo sa positive. Dun sa nanalo, di ba? Para makita nyo anong pakinabang, di ba? So ano ba ang naging pakinabang natin sa pagbabalik ni Senator JB sa Senado at bilang isang riders champion natin? Naipasa niya yung amendment sa doble plakalo, di ba? Na walang nag-dare na gumawa nun sa Senado. Siya, pinanindigan niya. Dapat maamyendahan to dahil sobrang abusado nung ilang mga nilalaman nung nasabing batas. Di ba? Yung parusang pagkakakulong, yung sobrang laking multa na umabot ng 100,000 pesos. Di mo lang na-report na nawala o nasira yung plaka mo, daang-daang libo na yung gagastusin mo, may kulong pa. Sobra na, di ba? Busado. So, sa side niya, sa Senado, naipasa. No? Naisulong at naipaglaban ni Senator JB yung amendment sa doble plakalo. So, yun yung sinasabi natin na napakahalagang bagay, no? Hindi yun matutungbasan ng jersey, pagkain, panggasolina sa motorcade. Yung ganong klaseng pakinabang, yung ganong klaseng reforma na isinusulong natin, mga kapatid. Tapos marami pa tayong mga advocacies at mga laban sa community na kailangang tugunan at nangangailangan pa tayo ng mas maraming riders champion, no? So kaya tayo merong riders agenda. Sariling, kung wala silang alam at hindi nila kayang mapag-aralan kung anong nararapat na plataforma para sa mga kapatid nating riders, tayo na yung gumawa, mga kapatid. Diba? Tapos isulong natin ito proactively. Tayo ay magsulong ng plataforma. So, platform-based politics, ang pakikipag-usap natin at paglahok natin sa politika ay batay sa sarili nating plataforma na magbibigay ng pangmatagalang solusyon o pangmatagalang pakinabang sa ating mga kapatid na riders. Naintindihan po? Yun ang klase ng paglahok natin sa politika, mga kapatid. Huwag naman sana nating hindi po lahat ng lumalaw sa politika ay pera ang habol o para lang kumita. Kung yun lang din ang habol natin sa kagulong, matagal na akong mayaman, mga kapatid. Baka may bago na akong motor ngayon. Meron na akong bahay at lupa, kumbaga. Diba? So, mga kap, hindi masama na lumahok sa politika. Patay dun sa ating napag-usapan ngayon. Ang kailangan lang, i-ensure natin na yung ating paglahok ay prinsipyadong paglahok. Hindi base sa pera, hindi base sa mga pangsamantala at panandaliang pakinabang, kundi base dun sa reforma at plataforma na ating isinusulong na magbibigay ng pangmatagalang pakinabang at makabuluhang solusyon sa ating mga usapin. So, malapit na po ako sa aking pupuntahan at medyo mahaba na po itong pag-usap ko sa inyo. Hope na-enjoy nyo po yung ating biyahe at kwentuhan. At hanggang sa susunod, no? Paki-like na lang po, tsaka paki-share and subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. At
asahan nyo po, marami pa pong mga ganitong klaseng mga content tayo na ilalabas dito sa channel natin, no? Ang inyong Sir Don TV po ay patuloy nagagawa ng mga content na ganito, mas madalas, mas matapang, no? At patuloy nating paunlarin yung quality ng ating mga videos para kahit pa paano nag-i-enjoy naman kayo sa panonood dito sa Sir Don TV channel. At hindi lang puro mukha kong pangit ang nakikita ninyo. Alright, so this has been your Sir Don. Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Signing off here in Quezon City. Bye-bye.